kayo ay nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting kalusugan, iniingatan niyo po ang inyong kalusugan, gayon din ang kalusugan ng inyong mga mahal sa buhay. Bagamat may nababalitaan na po tayong mga konting pagluluwag, patuloy pong pinapaulit ng mga nasa kapamahalaan at marahil babanggitin ko na patuloy pa rin po tayong mag-ingat, maging mapagmatsyag tayo, at kung hindi po kinakailangan, pagsikapan po nating manatili muna sa ating mga tahanan kung hindi rin lang naman ganun kahalaga, maaaring isang tabi yung ating mga gawain. Muli po, sa araw na ito, ang pagpuri ating pinapaabot sa ating Panginoon, ang pagkilala sa kanyang kabutihan na ibinibigay sa atin yung mga ganitong kaparaanan upang ang kanyang salita maiparating po sa bawat isa sa atin. Bagamat tayo po ay may mga paghihigpit pa rin, tayo nga ay unti-unti pa lamang na nag-a-adjust dito sa mga pagbabagong ito. Sa kabutihan po ng ating Panginoon, nagkakaroon pa rin po ng kaparaanan upang maiparating ang kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, hilingin ko po ang bawat isa sa atin, saan man po kayong naroroon ngayon, maglaan po tayo ng pangbungad na panalangin. Amang Banal, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na iyong ibinigay sa amin upang patuloy nga pong maiparating ang iyong mga salita. Salamat dakilang Diyos sa mga ganitong pagkakataon na patuloy na ipararating ang iyong katotohanan, ang pag-asa na iyong ipinararating sa bawat mananampalataya. Sa mga sandaling ito, dakilang Ama, tulungan mo sanang maisang tabi namin ang anumang mga alalahanin namin, mga dalahin sa buhay. Ipahintulot mo, Amang Banal, na amin nga pong mailagak ang aming kaisipan, ang aming puso sa pagtanggap ng iyong salita. Ipahintulot mo, O Diyos, na ang iyong salita at tanging ang iyong salita lamang ang maitaas, ang iyong katotohanan lamang ang maiparating at hindi po ang sariling kalooban ng sino paman, maging ng iyong lingkod na iyong kakasangkapanin sa mga sandaling ito. Patawarin mo kami, O Diyos, sa aming mga pagkakasala. Kami nga po ay linisin mo at bilangin mong matuwid dahil po sa iyong habag. Muli ang lahat, amin pong hinihingi at inilalapit sa pamamagitan ng aming Panginoon, ang aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Sandaling ito, patuloy po tayo dito sa aklat ng Hebreo at medyo malayo-layo na rin ako personally isang accomplishment sa akin, isang kagalakan sa akin na tayo ay nagkaroon ng pag-aaral, na nasimulan natin at nandito na tayo sa dulo. Malapit na tayo halos sa dulo ng ating pag-aaral. So maipagmamalaki siguro nating lahat 'yan na yung mga natutunan natin, maaari sigurong na naisulat natin at pwede nating saliksikin ulit, maaari nating balik-balikan, so sa akin, isang kagalakan, na dumating na tayo dito sa ganitong dako. Itong pag-aaral po ng Hebreo, doon sa pasimula pa lamang, alam natin na yung mga narito dumadaan sila sa hamon. At ang unang nagiging hinahamon sa kanilang pananampalataya, sa kanilang kalagayan, yung kanilang pananampalataya. At ipinapakita niya rito na yung kalagayan na yun, na hinahamon yung pananampalataya na yun, hindi yun biglaan, inuunti-unti yun. At inuunti-unti at bawat pagkakataon may mga babala. Kumbaga may mga indikasyon. Kumbaga yung mga bagay na yon ang gustong iparating kasi ng manunulat ng Hebreo, sa pasimula pa lamang na nagkakaroon ka, sabi niya, ng damdamin ng pag-aalinlangan, agapan mo na. Kaya nga ang sabi niya, ang itinuturo niya doon, bago ka dumating sa panahon na yon, sabi niya ganoon, ingatan mo na huwag kang makahulagpos. Itali mo na ng mahigpit yung iyong pananampalataya. Yung pong hulagpos dito o yung bind, na yung talian dito, nagbibigay siya kagad ng indikasyon na hinahango niya ito doon sa mga tinawag ng ating Panginoon sa pangunguna ni Moises. Nang sabi niya sa kanila, kinabukasan kayo maglalakbay, sabi niya ganoon, na higpitan ninyo yung iyong panali sa inyong baywang.
nagbibigay na siya ng indikasyon na gano'n. Okay? Sa ating natutunan, karamihan dito, halos siguro kalahati ng pag-aaral natin dito, marami sa kanyang binabanggit, hinahango niya dun sa nakikilala nating lumang tipan. So, meron siyang foundation. Meron siyang reference. Sabi ko nga, tayo, hindi ba, pag halimbawa naghahanap tayo ng mahusay na doktor, siguro yung iba sa atin, pag meron tayong pupuntahan na doktor, nagpupunta tayo sa halimbawa, sa isang malaking ospital, at hinahanap natin yung espesyalista sa ganitong karamdaman, tinitingnan natin sa listahan, nangyayari po yun. Pero kadalasan, kapag halimbawa yung tao may dinaramdam at kailangan niya ng doktor, sumasangguni siya sa isa niyang kakilala, at yung kakilala niyang yun ang nagbibigay sa kanyang ng reference. Sinasabi, ito, si Dr. Mendoza. Pinagaling niya ang ganito. Si Dr. Puentes. Ito yung naging doktor nung napakahusay niya. Meron pong reference, merong batayan. Okay? So, itong manunulat ng Hebreo, hindi rin po siya nalalayo dito na pag may sinasabi siya, always and always meron siyang reference, meron siyang batayan. Sa pasimula pa lamang, nakikita na po natin yan. Maging sa mga sandaling ito na nasa dulo na tayo, mas mapapansin ninyo na pupuno ng reference. O ang salitang ginagamit nga, ang ginagamit ng manunulat ng Hebreo, ang sabi niya ganoon, a cloud of witness. Doon sa Hebrews 12 verse 1. Kumbaga, kung akala nyo, yung mga unang mga chapter, may mga reference doon, may mga tinutukoy ng mga halimbawa ng pagpapatibay. Halimbawa, doon na lamang sa Hebreo 6, hinihikayat niya silang magpatuloy, maging masigasig. Nagbigay siya ng halimbawa. Sabi niya, si Abraham. Nagbigay siya ng halimbawa doon, di ba? O kaya halimbawa doon sa Hebreo 2:1. 1 hanggang 4. Sinasabi niya doon, ingatan ninyo, sabi niya gano'n, na kayo baka makahagpos. Nagbigay na naman ng reference yung mga anghel. Paisa-isa. Habang papalayo po tayo at malapit na tayo sa dulo, lalong dadami yung mga reference, yung mga pagbabatayan. Pag mas marami yung pagbabatayan, mas lalong nagiging matibay yung isang prinsipyo. Natutunan ko ito, hindi naman ako abogado, Sabi nila, upang daw yung isang bagay na ipinaglalaban mo sa batas, halimbawa, kung ikaw may pinaparatangan o ikaw man ay inuusig o ikaw man yung pinagtatanggol mo yung sarili mo, sabi niya ganoon. Dalawang bagay daw ang magiging kaparaanan mo upang maging matagumpay ka doon. Sabi niya, unang-una sa lahat, sabi niya ganoon, makapag-provide ka ng evidence at pangalawa, makapag-provide ka ng witness. Halimbawa, ako'y pinaparatangan, halimbawa, merong isang tao pinaparatangan ng pagnanakaw. Kailangan mag-provide siya ng maraming evidence na wala siya dun sa pangyayari ng pagnanakaw. At maliban doon, mag-provide siya ng mga saksi, ng maraming saksi upang magbigay tibay na malayo siya nung nangyari yung krimen na yon. Two things po, evidence and witnesses. Maging dito yata, yung prinsipyong yun, ina-apply din. Okay. Ang ating pong pag-aaral dito sa aklat ng Hebreo, hinihikayat niya kasi yung mga mananampalataya. Hinihikayat niya yung mga tumanggap ng pananampalataya na manatili doon sa pananampalataya. Dahil may mga mananampalataya nung panahon na yon na nagkakaroon na ng alinlangan. Ang salitang ginagamit ng manunulat ng Hebreo, yung mga nawawala sa pananampalataya, sila yung mga umuurong. Okay. Doon po sa Hebrews 10, verse, okay. Hebrews 10, verse 38. So, nandito po tayo sa dulo ng ating paksa ngayon. Pansinin ninyo,
ang katangian nung mga wala na sa pananampalataya o nawawala sa pananampalataya. Okay. Hebrews 10 verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So, sa kaisipan nung sumulat na ito at hinango niya dun sa lumang tipan sa aklat ni Habakuk, ang taong nananampalataya ay nagpapatuloy. Kapag ang tao ay umuurong, nawawala sa pananampalataya. Yun po yung kalagayan ng mga tao nung panahon na yon. Kaya nga, yung sumulat nito, binanggit niya yung cloud of witness at dito, ikinabit niya yung konsepto o yung prinsipyo, yung paghihikayat niya, ini-encourage niya sila na magpatuloy. Okay. Lumipat tayo dun sa Hebrews 12, verse 1. Okay. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Dito, ang sabi niya, yung mga taong hindi makapagpatuloy, pumipigil sa kanila yung kasalanan. So, anumang bagay pala sabi niya ganun na pumipigil sa'yo na magpatuloy, yan ay bagay na kasalanan. Okay. Pumipigil sa atin at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Okay. So yung sumusulat dito, maliwanag po sa kanya, no? Very tapat siyang magsalita. Ano po? Sabi niya, yung nagpapatuloy, sabi niya, yun yung tapat na lingkod. Sabi niya, yung hindi nagpapatuloy, sabi niya, yun yung umuurong at hindi ko kinalulugdan. So, ito palang pananampalataya, mga minamahal, ito pala yung bagay na nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ang nagpapatuloy, nagiging kaluguran, yun po ang pananampalataya. Ang pananampalataya, yun po ay pagpapatuloy na nagiging kalugod-lugod. Okay. Hebrews 11, verse 6, sinasabi rin po yan, bilang pahapyaw lamang. Okay. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Dito naman, yung salitang pagpapatuloy, hindi yun ang ginamit niyang salita. Ang ginamit niyang salita, yung lumalapit. Ang lumalapit, yun po yung nananampalataya at yun po ang kalugod-lugod. Ang kalugod-lugod, yun ang lumalapit, yun po ang pananampalataya. So to please God is to come to God, okay? And that is faith. Faith is coming to God and therefore you are pleasing to God. Doon po sa Hebreo Gis, Hebrews 10 and verse 22, pansinin ninyo, yung konseptong yan, itinuturo pa rin. Ito naman ang kanyang sabi, tayo'y magsilapit. Ayan, ito na naman yung salitang paglapit. So bakit kaya, bago tayo magpatuloy, bakit kaya, sabi niya, yung mga sinusulatan niya, tayo ay magsilapit. Marahil nabubuo naman na sa isip ninyo, bakit kaya sinasabi niyang sila'y magsilapit? Kasi yung iba lumalayo. Yan lang po. So itong mga sinusulatan niya nung panahon na yon, okay, merong iba sa kanila na nasa kalagayan na ibig ng lumayo. Okay. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso
sa lubos na pananampalataya. Ang ganda ng English, sabi niya gano'n, full assurance of faith. Lumapit ka, sabi niya gano'n, na buong buo yung iyong pananampalataya. Okay? Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. So yung sumusulat po dito, ini-encourage niya sila, hinihikayat niya sila na tayo ay magpatuloy, tumakbo, hanapin yung kaluguran ng Diyos, huwag umurong. So pag umurong, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Nabanggit ko na rin lamang po ang mga halimbawa, maging yung halimbawa ng mga taong nawala sa pananampalataya, binabanggit din po dito. Okay. Doon sa Hebrew, Hebrews 3 verse 12. Okay. May binanggit siya rito. Okay. At meron siyang babala. At sinasabi niya, itong babala, ito pinapaunawa ko sa inyo, mga kapatid. Sabi niya ganito, magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Sabi niya, yung kapatid mismo. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama. Ano po ang ibig sabihin ng pusong masama? Sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. So yung umuurong, siya po pala yung nahihiwalay, nalalayo. At ang sabi niya sa kanila, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo, sabi niya gano'n. Baka hindi niyo mapansin, sabi niya, yung puso ninyo unti-unti nang nalalayo sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, nang minsang nakausap niya yung mga eskriba at pariseyo, sabi niya sa kanilang ganyan, tumpak, sabi niya, dun sa Marcos 7, tumpak yung pagkakahula sa inyo ni Isaias, sabi niya gano'n. Pinupuri ako ng bayang ito ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So meron na silang damdamin na lumalayo na. Kumbaga, hindi na nila hinahanap yung kaluguran ng Diyos. Maitigil ko lang sandali yung konsepto ng kaluguran. Meron tayong expression, meron tayong mga expression na sinasabi, you cannot please everyone. Hindi mo mabibigyan ng kaluguran ang lahat. Totoo naman po yan, di ba? Kaya ko sinasabi yan, dahil itong mga taong ito, hindi na nila hinahanap na mabigyan ng kaluguran ang Diyos. Ibig sabihin, meron na silang bagay na nais bigyan ng kaluguran. At totoo po sa buhay yan, hindi mo maaring bigyan ng kaluguran ang lahat. Kapag binigyan mo ng kaluguran ang iyong sarili, mayroon kang mga bagay na bibigyan ng kalungkutan. At itong mga taong ito, pinili nilang wag nang mabigyan ng kaluguran ang Diyos dahil lumayo na sila sa pananampalataya. Kayong mga magulang, tayong mga magulang, kayo ang mga classic example nung konsepto ng kaluguran. Halimbawa, si tatay, halos lumawit na ang dila sa pagtatrabaho. Baka siguro hindi nakikita ng kanyang mga anak, ng kanyang pamilya. Pero yun isinasang tabi niya, abay bakit? Kasi gusto niyang mabigyan ng kaluguran yung kanyang pamilya. O si nanay, halimbawa, binibigyan siya ng budget na kulang yung budget. Ibig niyang mabigyan ng masarap na pagkain yung kanyang mga anak. Paghahanda niya sila ng pagkain na masarap na mabubusog sila kahit sa kanya malipasan na siya ng gutom.
Kung halimbawa kulang yung pera at ibig nilang magkaroon ng masarap na ulam, ibibigay niya yung ulam sa kanyang mga anak at sasabihin niya, okay lang sa akin ang kanin. So, kanya ko sinasabi yan na mga minamahal, kapag binigyan natin ng kaluguran ang Diyos, hindi po nakakagulat na may mga bagay sa buhay nating kailangan nating ipagkait. Itong mga taong itong umuurong, hinahanap na nila kasi yung sarili nilang kaluguran. Yan po ang katotohanan sa buhay. Okay. Itong mga taong ito, dun sa Hebrews 3, niliwanag niya pa, nagbigay siya ng example. Okay. Sino ba tong mga taong ito na nawala sa pananampalataya? Okay. Hebrews 3 verse 16, 17, 18, and 19. Sapagkat sino-sino pagkakarinig ay namungkaki, ngunit hindi bagay yung lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. At sino-sino ang kinagalitan niya ng 40 taon? Hindi bagay yung mga nagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang. At sa kanino isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. At nakita natin na sila'y hindi nangapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Maliwanag po dito, yung halimbawa dito, hindi sila nakasulong. Hindi sila nakarating doon sa kapahingahan. At dito makikita mo, yung nagsasalita dito, sabi niya gano'n, hindi niya sila kinalugdan. Ang sabi ng manunulat dito, sila ay kinagalitan. Habang sinasabi ko, biglang pumasok sa kaisipan ko ang isang katotohanan. Kung hindi mo hinahanap ang kaluguran ng Diyos, ang hinahanap mo ang kagalitan ng Diyos. Ito po yung halimbawa dito. Ngayon, binabasa ko itong mga bagay na ito bilang pagpapakilala dun sa ating pag-aaral, na ang pananampalataya, yung mga katangian niya na hinahanap mo ang Diyos, lumalapit ka sa Diyos, nagpapatuloy ka, ginagawa mo yung mga kalugod-lugod sa Kanya, ito po yung mga katangian ng pananampalataya at mahalagang bagay na gawin mo at magpatuloy. Huwag mong gayahin itong mga ito na kinagalitan ng Diyos. Kaya nga dun sa Hebrews 4 verse 1, ano ang sabi niya? Ano yung mga unang salita niya? Mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kanyang kapahingahan, baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. May nangyari doon sa bayan ng Israel na hindi sila naging kalugod-lugod sa Diyos. Kinagalitan sila at hindi na sila nagpatuloy. So faith, mga minamahal ko, dito sa ating survey, ating pag-aaral, ang pananampalataya, hinahanap mo yung kalugod-lugod sa Diyos, patuloy kang lumalapit sa Diyos. At ipinapakita dito na yung iba sa kanila umuurong na. Ngayon, dun sa mga katotohanan na yon, pinasimulan niya ang isang konsepto. Dun sa mga halimbawang yon, nagbigay siya ng example, nagbigay siya ng mga prinsipyo kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya o yung katangian ng pananampalataya. Yung pamamaraan niya ng pagdidefine, pagpapaliwanag ng pananampalataya, ipinapakita niya yung katangian nito. Kung minsan, alam nyo, mas mahusay kasi ang definition sa isang bagay pag binibigyan mo siya ng description, yung karakter. Halimbawa ganito, paghahanapin po ninyo, ako'y natutuwa dito, paghahanapin ninyo ang pangalan ng kapatid na Arnel Tibayan sa Facebook, marami pala akong kapangalan. Kaya hindi sapat na pag nakita niyo yung pangalan ko, ako na yun.
So siguro susunod doon, sasalain yung maigi, sasansalain yung sasaliksikin nyo. Ay hindi ito 'yun, ha? Ito yung taga Cavite, ha? Ito yung anak ni brother at ni sister, ha? Ito yung medyo moreno, ito yung medyo maliit, ito yung medyo may katandaan na, hindi ba? So nakikita mo yung kanyang description. Ha? So itong sumulat nito dun sa Hebrews 1, binibigyan niya ng description kung ano yung pananampalataya. Instead of defining faith, binibigyan niya ito ng katangian upang masabi, yan ang pananampalataya. Okay? So maliban po dun sa sinusulat dun sa aklat ng Hebreo sa Santiago nang sinasabi ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Dito po binibigyan niya po ng mga description, yung mga katangian na yon. Okay. So ang pananampalataya, sabi niya ganon, faith, sabi niya ganon. Hebrews 11 verse 1, sabi niya, ngayon, sabi niya, ang pananampalataya, sabi niya, ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Doon sa manunulat na to, sabi niya, faith, okay, faith is the substance of things hoped for, okay, evidence of things not seen. Okay. Yung salitang substance doon po, o yung kapanatagan. Kapanatagan mo dun sa mga bagay, sabi niya, na inaasam mo. Ano ba ibig sabihin ng kapanatagan bago natin saliksikin yung salin niya sa English, yung pinakamalalim niyang salin, ano po? Ano ba ibig sabihin ng kapanatagan? Halimbawa po, malakas ang bagyo. Malakas ang bagyo, tapos malakas yung buhos ng ulan. Okay. Dahil yung iyong bubong matibay, bagong gawa, at pinaghandaan mo, na walang butas, tinakpan mo lahat, tiniyak mong pinako mong mabuti, doon sa kanyang mga haligi, doon sa kanyang mga katawan, panatag ka. Ibig sabihin nun, panatag ka, na pag matutulog ka, hindi biglang aangat yung iyong bubong. Di ba yun po ang ibig sabihin ng kapanatagan? So, sabi niya, ang pananampalataya, sabi niya gano'n, ay kapanatagan dun sa mga bagay na inaasam mo. Yun po ibig niya sabihin. So may mga bagay kang inaasam at ipinagpapalagay mo yung bagay na inaasam mo, nariyan na. Yun po yun. Faith is the substance of things hoped for. Yung literal na salin nito sa Grego, okay. Tingnan ko yung mismong halikon niya, sulat niya, okay. Sa Grego, kung saan ito hinango, ang salitang ito ay hupustis, hupostasis. Okay? At diyan natin nakukuha yung salitang hypothesis. Yung mga nasa high school siguro, yung mga nasa dako ng agham, naintindihan nila kung ano ibig sabihin ng salitang hypothesis. Hypothesis is a scientific assumption, or basis, ika nga. At ang literal na salin niyan po dun sa salitang hypothesis ay nakatindig dito ang iyong buong pag-asa. Yung ibang salin, ang ibig niya sabihin, foundation. Sabi niya. Ang pananampalataya, sabi niya, sa kanyang pagpapaliwanag, sabi niya, isa itong bagay na iyong tinitindigan na para bang naabot mo na yung bagay na gusto mo. Yun po yun. So, dito po sa sumusulat nito, ang ginagamit niyang salita ay standing on. Standing on hope.
Kumbaga, yung pag-asa mo, natitiyak mong nagtagumpay na. Yun yung bagay na yun. Yun ang kanyang gusto sabihin. Ano? So, yung mga tao, sabi niya, nananampalataya, sabi niya, inaangkin na nila na para bang nandun na sila. Sabi niya, ganun ang pananampalataya. Okay. Yung translation po niya, ano po, ha? Yung translation niya sa NIV, okay, ang word na ginamit niya, yung NIV, yung salitang substance, ang ginamit niyang salita, okay, is sureness. So kung papalitan natin yung salita nito na NIV, o yung New International Version, ang sabi niya, faith is the sureness of things hoped for. Katiyakan. Okay. Yun namang New Revised Standard Version, hindi sureness ang kanyang ginamit, no? Yung ibang salin, ang ginamit niya is assurance. So, faith is the assurance of things hoped for. Ang katiyakan ng mga bagay na iyong inaasam. Yung salitang evidence naman dito, ano po? Evidence of things hoped for. Yung salitang evidence dito, medyo malayo yung salin niya, pero ang gusto niyang sabihin dito ay, literally, ang gusto niyang sabihin ay conviction. Okay. At yung salitang conviction, kung saan natin nakukuha yung salitang convict. Di ba? Ano ba ang convict? Alam natin kung minsan yung taong nagkasala, ano? Yung salitang convict, gagaling po yun sa dalawang salita, con at saka vic. Ano? Kung sa atin sinasabi yung victim. Ano? So yung victim na yun, yung victus, ibig sabihin po nun, isang paggawa. So gumagawa. Yun ang gusto niyang sabihin doon. Okay. So itong mga taong ito, ang gusto niyang sabihin, ano po, ginagawa nila yung isang bagay, bagamat hindi nila nakikita dahil puno sila ng kapanatagan, ng pag-asa na nariyon yun. Ang gustong ipaunawa po sa atin, yung sumusulat nito, magkaroon kayo ng kapanatagan na gumawa dahil ipinagpapalagay ninyo yung isang bagay na yun ay nasa inyo na. Yun ang kanyang gustong sabihin dun sa salitang pananampalataya. Halimbawa, ako'y nag-aaral ng college. Kailanman, walang matinong mag-aaral na sasabihin niya, halimbawa nag-aaral akong, ay isang araw, hindi ako papasa sa board. Ay isang araw, hindi ko magagamit yung natutunan ko. Ay isang araw, walang magiging pakinabang itong 4 na taon ng pag-aaral ko. Walang ganun. Walang ganung mag-aaral. Kasi sa pasimula pa lamang, hindi ka na magtatagumpay, di ba? Lahat ng mag-aaral, meron silang pananampalataya sa kanilang sarili. Ano po? Na kapag nagsikap sila, ipinagpapalagay nila na maaabot nila yung kanilang pinapangarap na tagumpay. That is faith. Ayon po sa manulat ng Hebreo. Kumbaga pinanghahawakan mo yung pag-asa na yun. At dahil doon, ginagawa mo ang lahat. Bagamat hindi mo pa nakikita na talagang ikaw na ay nagtatagumpay. Ipinagpapalagay mo na buong buo. Yung salitang substance dito, isa pang salin niya, bagamat hindi ginamit yung kahalintulad niya, ang kapalit niyang salita is foundation. Sabi niya. So kung papalitan mo yan, faith is the foundation of things hoped for. Maganda yung salitang foundation . Yung pundasyon, itinatayo mo ang bahay, itinatayo mo ang malalaking gusali. At kailangang matibay na matibay yun. Bagamat siguro yung kinatatayuan, tinatayuan ng pundasyon, luluma, rurupok. Pero yung kinatatayuan niya, matibay pa rin. Sabi niya. Ang pananampalataya, yung sumusulat dito, sabi niya ganoon, ay tinatayuan mo ang isang pag-asa na para bang nasa iyo na, bagamat hindi mo pa nakikita. Evidence of things not seen. Yun po ang gusto niya sabihin.
Kaya yung sumulat nito, nagbigay siya ng dalawang batayan. Dalawang batayan o halimbawa, references ng pananampalataya. Dun sa verse 2, sabi niya ganito. Okay? Hebrews 1 ito, verse 1, Hebrews 1, verse 2. Sabi niya ganon. The elders, sa pananampalataya, sabi niya, ang mga tatanda, nagkaroon ng mabuting saksi. A good testimony. So, nung matapos niyang maipaunawa sa kanila, ang pananampalataya, sabi niya ganun, yun yung isang bagay na tinatayuan mong may katiyakan, sabi niya ganun. Example, sabi niya, halimbawa, sabi niya, itong mga matatanda. At ito po yung ating mga pag-aaralang mga matatanda. Dun sa verse 2. Sa pananampalataya, sabi niya ganun, ang mga matatanda ay naging mabubuting saksi. Yun ang sabi niya. So sila yung mga magiging halimbawa mo. Okay. Kaya dun sa yung napag-aralan natin kanina, yung binanggit ko kanina, dun sa Hebreo 12 at 1, no? Nung mabanggit niya lahat yung mga yan, kaya nagkakaroon na ba sa atin ng idea, ano po? Yung Hebrews 12 verse 1, sabi niya, yamang kayo'y nakukubkub ng maraming saksi. Ito po yung mga tinutukoy niyang mga saksi, yung mga bayani ng pananampalataya. Sila yung magiging halimbawa kung ano yung ibig niyang sabihin dito sa salitang ito. Pangalawang bagay, na po, hindi lamang niya dinidiin yung katotohanan na yun, na maraming saksi. Po. Nagbibigay din siya ng evidence, ng katotohanan, na ang pananampalataya ay makapangyarihan. Kaya sabi niya, evidence of things not seen. Hebrews 1, verse 3. Basahin natin. Okay. Sorry, Hebrews 1 ako ng Hebrews 1. Hebrews 11. Hebrews 11. Yan. Hebrews 11, verse 3. Okay. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So sabi niya, sa pananampalataya, lahat ng mga bagay na wala, nagkaroon. Again, by faith, evidence of things not seen. Hindi mo nakikita ang Diyos. Pero lahat ng mga bagay, makikita mo sa kanyang mga ginawa. Okay? So, ang pananampalataya palang itinuturo niya na po, maraming mga saksi na magbibigay tibay, sabi niya, at maraming katibayan upang tayo ay manampalataya. Okay? Evidence in creation. Dito sa dalawang ito, nakatayo po yung kanyang magiging mga susunod na halimbawa. Alam nyo, ang pananampalataya, it's something very practical, po. Hindi ka pwedeng mabuhay dito sa mundo. Usapang practical lamang, hindi ka pwedeng mabuhay dito sa mundo nang walang pananampalataya. May dinaramdam ka, pupunta ka sa doktor. Yung doktor, katulad mo, tao din. Pero mananampalataya ka pa rin. May gumawa sa'yo ng kasamaan, tatakbo ka sa pamahalaan. Ang pamahalaan, bagamat in general mabuti, nagkukulang sila, pero magpapatuloy ka pa rin. Kasi hindi ka po pwedeng mabuhay dito sa mundo .
na walang bagay na pinaniniwalaan o pinanampalatayanan, hindi ba? Pupunta ka sa isang dako, sasakay ka ng jeep, hindi mo tatanungin yung driver, Manong, ikaw ba'y nasa katinuan ng pag-iisip? Hindi mo gagawin yun. Ipinagpapalagay mo na mabuti siya. Again, sa usapin po ng pananampalataya, it's something very practical. Hindi ka mabubuhay ng walang pananampalataya. Lalong-lalo na po sa usapin ng ating mga kaluluwa. Naalala ko yung isang kwento tungkol sa isang lalaki na nangaral yung pastor tungkol sa pagkakaloob. Pagkatapos, yung lalaki lumapit doon sa mangangaral na yon. Sabi niya, alam nyo, gusto ko naman sanang, ako'y naantig, sabi niya, ako'y naantig doon sa inyong pangangaral. Sabi niya gano'n. Damang-dama ko, sabi niya. Kaya lang, alam nyo, bagamat ibig kong magbigay, sabi niya, ibig kong magbigay, ayon dun sa naipangako ko, ayon dun sa aking kalooban, sabi niya gano'n, lagi akong kapos, laging wala, sabi niya. Okay. Pag halimbawa, dumating yung sweldo ko, sabi niya gano'n, at inililista ko lahat yung mga obligasyon ko at pangangailangan, sabi niya, kung minsan negative pa, higit pa sa kulang. Alam mo, sabi sa kanya nung mangangaral, sabi niya, ganito ang gawin natin, sabi niya. Kung ano yung naipangako mo ayon sa iyong kalooban, na ibig mong ipagkaloob, sabi niya gano'n, ipagkaloob mo, sabi niya. At kung ano man ang magkukulang sa pangangailangan mo, sabi niya gano'n, ako na lamang ang pupuno. Magpunta ka sa akin at sabihin mo sa akin yan. Ako ang magpupuno nung nagkulang sa'yo. Abay, yung lalaki, edi siyempre natuwa. Abay, sino nga ba naman ang hindi? Hindi ba? Di sabi niya, sige po sa susunod, gagawin ko po yun. Alam mo, nung sinabi yun ng lalaki, natawan na lang yung mangaral, sabi niya. Sabi niya, tingnan mo, sabi niya gano'n, na ang pananaw mo, sabi niya. Ako, sabi niya gano'n, na tao na marupok na katulad mo, sabi niya gano'n, pinagkakatiwalaan mo ko, sabi niya, sa iyong mga pangangailangan, sabi niya gano'n. Pero hindi mo maipagkatiwala ng buong buo ang iyong pananampalataya, sabi niya, sa higit na makapangyarihan. So, itong mga taong ito, sa kung anumang kadahilanan siguro, nakalimutan nila yung katotohanan na yon. Yung kanilang sinasampalatayanan, mula sa wala, nagkaroon. Sa pananampalataya, nauunawaan natin yun. Ang sabi niya sa kanila, nauunawaan natin mula sa wala, nagkaroon. Sa susunod po nating mga pag-aaral, samahan niyo ko at ating himay-himayin at saliksikin lahat itong mga dakilang taong ito, yung mga tinatawag na mga nakukubkob na mga kasaksi. Itong mga matatandang ito na may mabuting saksi. Pag-aralan po natin sila. Sa sandaling ito, naway sapat na po ang kayo'y matakam at maunawaan ninyo ang kahalagahan ng pananampalataya. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Salamat po o dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa mga ganitong pagkakataon. Tulungan niyo amang banal na kami ay maging matibay sa aming pananampalataya sa anumang aming kalagayan. Lalo't higit amang banal, tulungan mo po kami sa mga hamon na aming pinagdadaanan. Sama-sama mo sana kaming gabayan na magtulungan lalo't higit na magdamayan bilang isang pamilya na nabubuklod ng iyong pag-ibig. Muli ang lahat aming hinihingi. In Jesus' name, Amen. Walking in sunlight all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing his praises, Jesus is mine.
Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness, ever I'm walking close to His side. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing His praises, gladly I'm walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine.